Mga kamaring, kumusta na kayo dyan? Magandang gabi dyan sa Pilipinas, sa buong mundo, mga Pilipino, kung saan kayo nagtatrabaho, mga kapwa ko OFW na mga masisipag, kumusta kayo dyan? Magandang gabi sa inyong lahat. Paki-subscribe naman ako guys, kahit pa isa-isa lang. Thank you. Saka salamat sa mga nanonood sa mga una kong video, dalawa pa lang naman yun. Dadagdagan natin, dahan-dahan lang. Salamat sa inyo guys sa mga nanonood. Kahit kunting views lang, masaya na ako doon. Hindi ko naman kailangan ng malaking channel. Pero kung ipagkaloob ng Panginoon sa akin, ay maraming salamat. So ito nga guys, ang pag-uusapan na naman natin ay tungkol sa mga pasabog ni Madam Maharlika tungkol kay Madam Lisa Marcos. Sino mag-aakala na ang ating First Lady ay inaakusahan ng mabigat ni Madam Maharlika? Siguro nga, para sa akin, totoo siguro yung mga paratang ni Madam Maharlika. Kasi, hindi magsasalita yun, hindi magdadakdak. Kasi madakdak si Madam. Madakdak siya pero totoong tao siya. Kasi totoong tao siya. Pag totoong tao ka, madakdak. Hindi mo iniisip kung makakasakit ka dahil totoo, di ba? Mga sinasabi mo. So, yung mga paratang ni Madam Maharlika about kay Mrs. Liza Marcos na yun, First Lady natin sa Pilipinas. Yung tungkol doon, actually marami na siyang mga pasabog si Madam Maharlika. Kasi kilala niya si Madam Lisa Marcos kasi nagkasama sila nung nagbakasyon sa ng Pilipinas. So, feeling close sila nung mga time na yun. Hindi pa alam ni Madam Maharlika kung ano talaga yung totoong pagkatao ni Madam Liza. Ako nga sino mag-aakala, 'di ba? Hinahangaan ko kaya silang dalawa ni mag-asawa, silang dalawa ni PBBM kasi feeling ko ang bait-bait nilang mag-asawa. Feeling ko ang napaka-perfect couple nilang dalawa, 'di ba? Lagi kong pinapanood yung vlog nila nung hindi pa presidente si PBBM, nung nakikipaglaban pa siya sa sa electoral protest. So ngayon guys, doon ako nawindang sa video na naman na pinakita ni Madam Maharlika na si Madam Liza Marcos bumati ng happy birthday kay General Manager ng PCSO na may bagong nanalo sa luto nung nakaraan, nag-viral, di ba? Ang laki ng panalunan, 698 million jackpot winner. Oh, di ba? Parang di ka panipaniwala. First time ko nakarinig sa buong pagkatao ko na may mga nananalo sa luto sa Pilipinas. First time ko nakarinig na may nananalo ng ganyan kalaking halaga. Diba? Dati, ang alam ko may mga nananalo, pero ang alam ko na kapanalo siya ng 2 million, gano'n. Parang saya-saya na no, pag 2 million yung napanalunan mo. Pero ngayon, parang hindi ka panipaniwala, guys, kasi ang laki ng napanalunan. Imagine mo, 698 million. Paano niya nahulaan lahat ng lumabas doon sa bolang kristal? Yung bolang gumaganon-ganon sa luto, oh. Diba? Isa pa nga lang, dalawang hirap ng tamaan, no? Kasi si lulo ko, yung alaga ko dito na Taiwanese, sabi ng anak niya, tumanda na lang daw si lolo kakataya ng luto, hindi pa nananalo. Nanalo si lolo, 300, ganun, baliktaya, mga ganun. Pero yung mananalo, siguro mayroon naman talagang nananalo ng ganyang kalaking halaga, no? Pero wala pa ako narinig na may nanalo na ganyan kalaking halaga sa Pilipinas. First time! Ewan ko, mayroon siguro, hindi ko lang alam. Mayroon siguro. Ngayon guys, sa pagkakaalam ko talaga kay Madam Liza, napakabait niya. Yun ang pagkakaalam ko kasi nung nanonood ako ng vlog dati nila ni PBBM, napaka-sweet naman nila. Sweet couple sila. Pero sa mga pasabog ni Madam Maharlika, hindi daw ngayon si PBBM ang nagpapatakbo sa Pilipinas, kundi si
um, Madam Liza Marcos. Yun ang pagkakaalam. Kung totoo yun guys, ano ba? Bakit siya, di ba? Dapat alalay lang siya sa asawa niya, hindi yung siya. Kaya nagkakagulo na ang Pilipinas ngayon. Maingay ang mga politiko ngayon, ang mga vlogger ngayon dahil sa mga hindi magandang nangyayari sa administrasyon natin sa Pilipinas. Unti-unti nang nawawasak ang samahan ng mga politiko. Wala eh. Lalo ngayon, ang nandun sa posisyon ngayon, mga kampi lahat doon kay BBM. Yun nga, hindi natin alam kung totoo talagang si Liza Marcos yung nagpapatakbo. Pero based sa mga nangyayari ngayon, parang may kinalaman siya, no? Parang lang. Pero nararamdaman kasi natin, nararamdaman na ng buong Pilipino, ng buong sambayanan na ganun nga ang nangyayari. Si Madam Liza Marcos na yung parang may kinalaman siya, sila ni Romualdez. At saka ang mga nangyayari ngayon, taliwas sa mga sinasabi ni PBBM, katulad nung hindi daw niya papasukin yung ICC tungkol doon kila PRRD. Pero taliwas naman sa mga nangyayari, sa totoong nangyayari, talagang nakapasok na daw, sabi ni Senador Bato de la Rosa. Sabi. At saka sabi ni Attorney Harry Roque, my favorite attorney. Hi, idol! Gusto ko talaga yun si Attorney Harry Roque. Napakatalino ng tao na yan. Siya ba yung, di ba? Siya yung spokesperson dati ni PRRD. I love you, PRRD. Kahit na matanda ka na, wala na nagkabulbul na yung mga ko guys, mga pinagsasabi ko. Ayun na nga, doon tayo kay Madam Liza Marcos. Kung totoo man yung mga paratang ni Madam Maharlika, bakit hindi nila kasuhan si Madam Maharlika? 'Di ba? Hinahamon sila. Kasi lahat ng mga sinasabi ni Madam may ebidensya. Kaya siguro tahimik sila. Saka parang gusto na lang nilang ipagurgur si Maharlika, kaso matapang din, madulas din tong isa. Pero suportahan natin si Maharlika guys, kasi sila na lang ng mga vlogger ang pag-asa natin. Sila na lang yung kasi sila yung boses ng bayan ngayon eh. Wala na ang mga media network natin, nabubusalan na sila. Hindi sila pwedeng magbalita kasi lagot daw sila kay Ma'am Shi. Nakakalungkot guys, no, na ganun ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Akala natin nung umupo si PRRD, tuloy-tuloy na. Pero, kasi, nung si PBBM, nangangampanya pa lang, feeling ko talaga, ito na. Ito na ang mag-aangat sa Pilipinas. Masusubukan na natin ang galing ng mga Marcos. Pero hindi pala guys, negative na negative. Diyos ko, kung si Maharlika pa ang magsabi, kung alam lang natin na ganun pala sila, ganun pala ang mangyayari. Hindi niya papayagan na mangyari sa atin yun. Kasi mahal na mahal ni Madam Maharlika ang mga sambayan ng Pilipino. So ngayon, ito na, binati ni Madam Liza Marcos si Mel Robles na sabay-sabay daw silang maging milyonaryo. So, paano tayo ngayon, guys? Paano na tayo mga OFW? Padala tayo ng pera. Tax natin yung doon na pupunta sa kanila. Tas sila magpapasarap lang sila. Diba? Imagine, magmimilyonaryo sila, tapos tayong mga sambayan ng Pilipino natin, tayong mga sambayan ng Pilipino, naghihirap. Ang daming naghihirap sa Pilipinas, guys, nakakaawa. Pero kahit papaano ngayon, may mga sikat na vlogger na kumikita ng malaki. Sila, at saka may mga vlogger din, guys, na tumutulong sa mga kapwa natin Pilipino, yung mga naghihikaw sa mga
liblib na mga lugar, pinupuntahan ng mga mababait na vlogger. Yung mga kumikita na ng malaki, tinutulungan nila. Binibigyan nila dinadala nila ng groceries, ng mga sako-sakong bigas. Yun mga dapat, yun ang sinusuportahan natin. Hindi yung mga vlogger na mga pa-cute-cute lang dyan, yung mga walang kakwentang mga pinagagawa nila sa buhay nila para lang kumita, 'di ba? Yung suportahan natin yung tumutulong sa mga kababayan nating naghihikahos sa mga liblib-liblib na lugar ng ating bayan, sa buong Pilipinas. Saka saludo ako sa mga ganong vlogger, tumutulong sila sa ano. Kahit ako guys, kung ako lang, unahin ko yung kapwa ko, mga kabarangay ko doon na mga nakakaawa, yung mga kamag-anakan ko, unahin ko talaga sila kung ako lang yung maraming pera. Pero hindi yata mangyayari sa akin yun. Pero in fairness, Madam Liza, sabay-sabay kayong yayaman, milyonaryo. Kaya pala si Mil Robles, nakaka-insulto pa yung tawa-tawa niya doon nung Senate hearing nila ni Sir Raffy Tulfo. Ba nakaka-insulto sa mga Pilipino na ngingisi-ngisi siya doon, tapos siya pala ang may kagagawan dyan sa 698 million na jackpot winner. Alam na alam, pati umamin siya, na-edited pala yung picture doon, na picture na ganyan. Oh, sana ako na lang yun. Sana ako na lang yun, guys, totoong nanalo. Pero hindi yung, sana ako na lang yung ginamit. Ay, nakakatakot. Ayaw ko. Baka makasuhan ako. pag nalaman na ako pala yun. Ganun pa, oh. Ang ganda ng paghawak ng chike. Chike yata yun. Tapos edited lang pala, no? Paano kaya lang maipapaliwanag yun, no? Kung halimbawa na, no, na tutukan talaga ni Sir Raffy sa imbestiga yun. Sana lang hindi, alam mo kasi minsan yung tawag sa Senate hearing, pero hanggang doon lang sila, wala namang nangyayari. Sana ngayon, anuhin nyo na, Sir Raffy, i-push nyo na yan na imbestigahan kasi malaking pera yan eh. Marami pa sana mga Pilipino ang matutulungan na may mga sakit niyan sa PCSO, diba? Tapos mapupunta lang sa mga bagman ni, bagman daw ni Madam Lisa, sabi ni Madam Maharlika. Kakaawa yung mga Pilipino kung pagka ganun. Kasi nakakapagtataka din guys, hindi lang itong time na to ang nanalo. Nung mga nakaraang last year, 2023, marami nang nanalo at milyon-milyon din yun. So, sinong hindi magtataka? Di ubos ang pera, gusto talagang limasin. Guys, kailangan na nating magtulungan ngayon kasi kung totoo talaga siguro kasi based sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas, tahimik si PBBM eh. Wala silang pagpapaliwanag, wala silang sagot dyan sa mga akusa sa kanila. So, totoo talaga siguro. Totoo talaga siguro yan. Nakakaawa yung mga Pilipino. Buti na lang nandyan si Madam Maharlika na kaya niyang pasabugin ang mga pinagagawa ng mga magnanakaw sa politiko. Sige, banatan niyo pa. Hindi na kayo naawa sa aming mga mahihirap dyan sa Pilipinas. No? Kung, ayan, akala ko talaga noon, no? Sabi ko, pag nanalo siguro to si BBM, itong asawa niya marami nagagawa. Kasi abogada din to eh. Bugada kaya yan si Madam Liza Marcos. At saka the way na magsalita si Madam Liza sa mga interview niya dati, ang bait-bait niya. Pero, doon ako nagtaka ha. Kasi nung in-interview siya ni Boy Abunda, kung sino yung iniidolo niya na hinahangaan niya na first lady ng presidente ng Pilipinas. Hindi niya sinagot. Ibiyanan niya si Madam Imelda Marcos, diba? Biyanan niya yun. Hindi niya talaga sinagot na kung sino yung idolo niya. Ang sinagot niya ay yung mama niya. Doon talaga nakapagtataka. Hindi naman naging first lady yung mama niya, but yung mama niya ang isinagot niya kay Boy Abunda. Panoorin niyo yung video na yun guys, doon sa YouTube, nandun. Tinanong siya sa interview niya. Election yun. Election pa lang ni PBBM. So, kasagsagan ng mga interview nila yun. Na pinapaunlakan sila ng interview. Katulad niyan, nagpaunlak siya ng interview kay Boy Abunda. At yun ang tanong sa kanya.
sino ang iniidolo niya na First Lady ng Pilipinas, asawa ng First Lady ng mga presidente sa Pilipinas. Ang sinagot niya ay yung mama niya, hindi yung biyenan niya. So, meron talaga sigurong hindi nagustuhan, hindi siguro maganda ang relationship nila sa pamilya ni PBBM. Kasi based din kay Senador Amy Marcos, parang ganun din. Hindi sila okay. So, normal naman yung ganun eh. Normal naman yun eh. Kaso lang, sa ngayon, nung napanood ko yun, binaliwala ko lang yun. Wala. Binaliwala ko. Pero ngayon, bumalik sa isip ko nung nagpalabas na si Madam Maharlika ng mga niya, mga pinagagawa ni Madam Liza. Ang dami, may video pa yan guys, yung binati, yung binati niya yung, ba yun, sino ba yung, yung sa, Michael Ma, oo yung si Michael Ma, di ba, daw yun, smuggler ba yun, pinapatawag nga din yun sa Senate hearing, dahil dun sa sibuyas, kaya lang, pinigil yata, hindi natuloy yun. So, basta. Pero nakakapagtaka yung Senate, no? Na hindi nila pinuwersa si Michael Ma na iharap doon sa hearing na gaganapin sana. Nakakapagtataka. Yun lang. Malungkot na ang First Lady ng Pilipinas ganun pala yung may secret agenda pala siya. Kakampi sila ni Romualdez. Sana lang magtulungan tayo guys na na puksain natin yung mga hindi magandang ginagawa ng mga politiko sa atin. Suportahan natin si Madam Maharlika guys sa laban niya kasi nakataya yung buhay niya ngayon. Pagurgur siya, ikaw ba naman nang expose ka ng mga ganyan? Para sa mga pelikula ba? Di ba? Pagka manood ka ng mga action movies na sino bang hindi gugurgurin? Gugurgurin ka talaga kapag nalaman na tag-traitor ka doon sa pinakamataas na leader ng syndicate. So, suportahan natin guys. Yun lang guys. Maraming salamat. Paki-subscribe na lang po ako guys. Kahit na pakunti-kunti lang. Okay lang. Tapos paki-like na lang din. Sinagad-sagad ko na. Salamat. Mabuhay tayo mga Pilipino. Babo.